Pilipinas, ang oras po 6:37. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakainit ng panahon, mainit pa rin ang politika, pero patuloy po ang ating BAUs, no? Business as usual. Wag na tayo masyado mag-dwell sa politika dahil ito ang nagiging dahilan ng ating division. But of course, dapat pa rin po ay natututo tayo sa mga pangyayari sa ating bayan. Unang-una, syempre, dapat pumipili tayo ng karapat-dapat na iluklok sa ating pamahalaan. Usapang Legal. Binanggit ko lang po yun dahil naghahanda na tayo para sa 2025 midterm elections at syempre pa, hindi dapat na bumuboto doon sa mga hindi kwalipikado. Taas-taasan naman natin ang ating standards, di po ba? But anyway, bago po tayo magpatuloy, bago pa tayo mangomentaryo, maganda po ang ating talakayan tonight dahil pag-uusapan po natin ay cash advance o kaya bale. Boss, pabale naman dyan. Ang tanong, obligado po ba ang employer na magbigay sa cash advance na inire-request ng empleyado? Dahil ito po ay nagmula sa isang texter natin, ang tanong po niya Attorney, tanong ko lang po kung saan pwede ireklamo ang employer na ayaw mag-release agad ng CA kahit nakalagay naman sa form na urgent. Pinapamaya-maya lang po pag magpa-follow up. Yan. Usapang Legal. So, usaping CA, bale, loan, cash advance. Yan po ang tinatalakay natin tonight. And if you have questions, 0919-282-6485. At pwede din po sa ating DZRH TV 4K live stream bilang comment sa YouTube. Naka-live po tayo dyan. DZRH News Facebook page at DZRH News Television Facebook page. Usapang Legal. Pero bago po tayo magpatuloy, meron munang report. Ang ating isa sa pinakamasipag na reporters, RH5 Val Gonzales. Ang report niya, Marikina Mayor Marcy Teodoro, Vice Mayor at mahigit 10 mga konsehal. Take two. Marikina Mayor Marcy Teodoro, Vice Mayor at mahigit 10 mga konsehal sinuspende ng 6 na buwan ng Ombudsman dahil sa mga kasong kriminal. Ang report mula kay RH5 Val Gonzales. Val? Attorney rin 6 months preventive suspension ang ipinataw ng Office of the Ombudsman laban kay Mayor Marcy Teodoro, Vice Mayor Marion Andres at 17 iba pang mga opisyal sa nilabas na kautusan ng anti-graft body na pirmado ni Ombudsman Officer in Charge Dante Vargas at may petsang Marso 21. Kabilang din sa suspendido ng 6 na buwan ay ang City Treasurer na si Nerissa Galvez San Miguel, City Accountant Erlinda Gutierrez Gonzales, Assistant City Budget Officer Jason Rodriguez Nepomuceno, Sangguniang Panglungsod Secretary Nora Linting Pungkot, 12 miyembro ng Sangguniang Panglungsod. May kinalaman ng kaso sa umano'y multi-milyong pisong pondo para sa healthcare fund ng lungsod na ang bahagi ginamit sa ibang proyekto at sa umano'y travel abroad, particular na sa Vietnam noong 2024. Matatandang ginamit na basihan ng naghain ng kaso sa Ombudsman ang POA findings na inilabas ng Commission on Audit noong 2023 at 2024. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga respondents ay ang kasong graft, malversation, technical malversation, conduct prejudicial to the best interest of the service at grave misconduct. Samantala, sa kalalabas lamang na official statement ni Mayor Teodoro na pinadala sa mga media sa pamamagitan ng email, iginiit ng alkalde na political harassment lamang ito at siya aniyay mananatili pa ring official candidate sa nakatakdang halalan sa darating na Mayo. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal.
Maraming salamat sa iyo, Val Gonzales. Paliwanag ko lang ang pagkakaiba ng malversation at technical malversation na binanggit ni Val Gonzales. Yung malversation, merong pondo, no, na inilaan para sa isang proyekto pero ginamit maaring sa personal na pangangailangan, paglalakwatsa, paglalamyerda o halimbawa ay hindi work-related na mga napaggastos, maaring kinurakot. Yun po yung malversation. Kapag ka po sinabing technical malversation, ginamit po ang pondo hindi doon sa pinaglalaanan. Halimbawa na lang, pambili ng office supplies. Pambili halimbawa, pagpapatayo halimbawa ng isang structure o building, no? Pagkatapos ay ginamit sa ibang proyekto, no, na proyekto pa din ng gobyerno, yun ay technical malversation. So kung ano yung intended na paggagastusan, doon po pumapasok yung technical malversation kapag hindi ito nagamit doon sa dapat sanang paggamitan, although no, ginastos pa rin para sa legitimate na gastos ng gobyerno. Yun ang pagkakaiba nila. Usapang Legal. Okay, puntahan po natin ang ating talakayan, no? Ang sabi po ng paki-flash nga RHTV. Okay, attorney, please don't mention my name. Tanong ko lang po kung saan pwede ireklamo ang employer na ayaw mag-release agad ng CA kahit nagalagay naman na sa form na urgent. Pinapamaya-maya lang po pag magpa-follow up. Ayan. Usapang Legal. Thank you very much, RHTV. So yan, ang tanong ngayon, obligado po ba ang inyong employer na pagbigyan ang nire-request ninyong bale, CA, cash advance o salary loan? Usapang Legal. Yun pong cash advance ay yung sum of money, yung pera, no, na maaring ibigay, not bigay, no, i-allocate, no, ng isang employer sa kanyang employee, sa kanyang manggagawa, para i-cover yung mga immediate na pangangailangan o kaya maging emergency fund. Maari po ito yung mga personal or family emergencies, no? Ito yung usually tinatawag na salary loan or bale, o kaya naman ay travel expenses on official business or other work-related or work-related expenditure. So dito nakafocus tayo kasi usually kapag ka po yung CA or cash advance para sa office-related na matters, dapat lang talaga, no, para hindi naman nag-aabono ang manggagawa, no? Pero kapag ka personal, no, or cash advance, salary loan, obligado ba sa employer na pagbigyan ito to the point na pwedeng ireklamo kapag ka hindi siya nag-grant? Usapang Legal. Ito po ay management prerogative lamang. Ano pong ibig sabihin kung management prerogative lamang? Ibig pong sabihin, hindi ito legally demandable. Ibig sabihin, hindi obligado ang employer na pagbigyan ang bale o pagbigyan ang hinihiling cash advance o salary loan para, no, sa personal na or emergency na pangangailangan ng employee. Usapang Legal. Pero syempre may mga employer or kadalasan sa ating mga employers naaawa. O ay attorney or ma'am, sir, ito po ay wala na pong panggatas ang anak ko. Ma'am, sir, sira po ang tiyan ng anak ko, naggaganito po, kailangan po isugod sa ospital. O bukas-bukas naman ay pang-kuryente lang po. Sunod-sunod naman, o pang eskwela. Ay ginawa ng taga-finance ang kumpanya. 'Di ba? Although hindi po ito maiiwasan dahil syempre sa hirap po ng panahon ngayon, no, kaya napakahalaga, no. Kayo, Mr. o Mrs., kukuha kayo ng totoong makakapareha, no, na kayang maging kaakibat or kapartner ninyo, katuwang ninyo sa pagsagot, no, sa mga pangangailangan ng inyong tahanan or ng inyong pamilya para hindi kayo umaasa sa utang. Usapang Legal. No, hindi yung mayat-maya na lang o text kay sir, text kay ma'am, no? Kaya napakahalaga again, no? Pumili
ng tamang partner. Lalo na kung mga pangangailangang pamilya. Kasi yung iba naman, makindatan lang, ayan na 'di ba? Pagkatapos kapag ka nagkaanak, ayun na, hindi kaya. Tapos mayat maya, kasi sweldo pa lang, ayan na ulit, cash advance, no? Paano pagka hindi, no? Palmawa, may pagkakataon kapos din ang employer, no? Lalo na po ngayon, napakahirap ng buhay. So hindi, syempre, ipaprioritize ng employer yung mga legitimate na pangangailangan ng kumpanya dahil lalo na ngayon, tax season, di ba? Usapang Legal. Yun. Sa gobyerno po kapag kaganyan, doon usually sa GSIS at sa pag-ibig, yung iba sa mga pribado, kaya yung iba nabubuyo na mag 5-6. Di ba? Kaya lang mahirap po kapag 5-6. Bakit? Napakalaki ng interest, no? Parang abot impyerno ang interest sa halip na maginhawahan konti, mabigyan ng konting relief, mas nalulubog pa sa kahirapan or sa utang itong nag-a-avail ng services ng 5-6. Usapang Legal. Pero kapag ka po ito ay pinagbigyan naman, ano nga ba yung mga alituntunin or dapat na tandaan ng employer kapag ka i-deduct na ito, no? Kapag ka ito ay i-deduct na sa sweldo ng manggagawa. Usapang Legal. Pwede bang automatic? Nag-loan siya ng 3,000. Sa next payday, kunin agad lahat yan. O kaya 10,000. Kunin agad yan. Next payday. Paano yan? 5,000 lang ang sweldo. Malaking problema. Ibig sabihin, isang buwan na hindi tatanggap ng kahit 5 duling ang empleyado. Pwede ba yung outright? Lahatan. One-time payment ng salary loan ng empleyado. Usapang Legal. Ang sabi ng GAEL, mag-loan na lang kayo sa SSS. Ayan. Pwede naman. Mas maganda yun. Mapapakinabangan mo. Kapag ka nagbabayad ka ng interest, yung interest na ibinabayad mo ay kasama din sa kinikita ng pera mo. Ayan. Pati yung sa pag-ibig. Ang sabi ni GAEL pa ay magtabi kasi para may pang-emergency. Wag ubos-ubos biyaya. Ay, totoo. Magandang gabi sa'yo. Ito pa. Magandang gabi sa'yo, Eduardo Narvaez dyan sa Atlanta, Georgia, USA. Roxanne Costo, Grace Recta. Na imbag arabi, Imam Grace Recta. At gayon din si Ozzy Osborne. Although hindi related yung kanyang comment. Tita Ami Miraflor Garcia, Michael Manalo, Jericho Ferrer, Rino. Sasagutin ko po mamaya, babasahin ko yung message nyo. Gayon din sa'yo, ito pa, Cesar Boy Patrache at Maricor Angeles. Etong hindi ko na po babasahin yung mga tungkol sa iba dahil wala naman tayong kinalaman doon. Ivy Gutierrez at Kenneth Arevalo, magandang gabi sa'yo. Gayun din sa'yo, Rudy Valpalma, si Henry. Okay, si Violeta Montecalvo, Zambrano, magandang gabi sa'yo. Ma'am Violi, Eta Longos Montilla at Alan Evaristo. Si Ma'am Irene Almodovar, Ramel Maluto, Harris Hentuya, gayon din sa'yo. Josephine Garimbao, Ramon Reyes, at naimbag arabi Ma'am Grace Recta, Mary Lou Aguilar Montesilio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gayon din yung may ipananunod sa atin sa YouTube, babanggitin ko po as soon as mag-update itong ating page. At syempre pa, Ma'am Mirna Villanueva de la Cruz. Yung messages po ninyo ay babasahin ko, but basically meron tayong 3 questions available today na kinuha ko po sa aking page. Yung mga personal, private messages ng ating mga tagapakinig. Usapang Legal. Please feel free to share our discussion tonight dahil hindi lang po tungkol sa cash advance ang ating tatalakayin. Meron pang ibang mga topics, tulad na lamang ng evaluation. Ang tanong kasi kapag ka ba regular employee na, hindi na dapat ini-evaluate at hindi dapat matanggal, or yung evaluation na yon hindi ba pwede, hindi na dapat or hindi na maaring gamitin para isubject siya sa disciplinary action or maaring suspension o pagtatanggal.
O kaya yung iba, attorney, kaya nga yun merong mga, anong tawag doon? Yung contractual, di ba? Ayan. Usapang Legal. Okay, yung mga iba pa pong mga questions ninyo, padala lang po, no? Paalala lang po, itong ating pagbati ay singit-singit lang bilang appreciation sa inyong panonood. Especially, no, kapag ka po kayo ay nagpa-participate sa ating topic, no? So, yung mga ibang hindi mababanggit, ay pagpasensyahan nyo na, hindi po yung sinasadya, pero wag naman po yung gusto ng unli bate at inaaway pa ako kapag ka hindi nabate, no? Ito po ay legal education program, no? At welcome na welcome po yung mga gustong matuto sa ating talakayan. Aunt May, magandang gabi sa iyo. Ay AL ba yun? Rice Restino, Season Santos, Ann, at si Ali, okay. Usapang Legal. Okay. Magbabalik pa po ang programang DZRH Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. RH. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasamang panyera ng bayan at Attorney Rina Seco, si Warwick Official. Okay, magandang gabi sa iyo, and of course Aunt May. Si Raquel Famorca, si Bebs Remotin, magandang gabi sa iyo. At syempre yung mga iba pang mga nanunood sa atin, thank you very much. Ito si Mary Lou Montesilio at Delia Cabrera. Oh, yung tagal yung nawala, Ma'am Delia. Magandang gabi po sa inyo. Ganyan din sa iyo, Rudy Valpalma, Henry, at yung iba pang mga nanunood sa atin. Romy Herong, magandang gabi po sa inyo. Now, dakutaan po natin ang second question. Yung tama po ba na sabihin ng tao ko na hindi na siya subject sa evaluation kasi regular na siya? Gusto ko na kasi siya tanggalin pero wala naman siyang violation, and ang suggestion sa akin ng nakausap ko is evaluate her performance. Sagot sa akin ng employee, try daw siya terminate at magkakasubukan kami dahil regular employee na daw siya. Usapang Legal. Ang tapang, subukan mo, magkikita tayo sa korte. Diba? Usual, no? Usual na linya. Anong ibig sabihin? May immunity na or untouchable na ang isang empleyado kapag ka siya ay isa ng regular employee. Ayan. Usapang Legal. Actually, no? Kumbaga ay kasama po sa mga kapangyarihan, no, ng isang employer or ng mga employers ang regularly i-evaluate ang empleyado. Ang evaluation po ng performance ng mga manggagawa ay hindi lang para sa mga probee or probationary employee. Kasi di ba sa mga probee usually 6 months or 6 na buwan, bago matapos ang 6 na buwan dapat ma-evaluate siya kung pumasya siya sa mga kumbaga nasa trial period po kasi siya tinitingnan kung kwalipikado, kaya ba niyang gampanan ang mga obligasyon ng dinidemand or kinakailangan ng posisyon kung saan siya kinukonsider, o baka naman hindi niya kaya, hindi match, no, yung kanyang kakayanan doon sa kanyang sa posisyon na kanyang kung saan siya on trial. Usapang Legal. No? So, dalawa po yan, no? Yung evaluation for regularization at regular na evaluation naman ng empleyado, no? Kahit pa siya ay regular. Bakit kanyo? Kasi syempre, kailangan din na matingnan naman. Baka naman pipetiks-petiks na ang manggagawa dahil na regular na. Paano kung hindi mo na siya i-evaluate, no? Sabi nga, wala namang ibang violation ito. Kung walang violation, ano ang magiging basihan mo, no, para tanggalin sa serbisyo ang isang manggagawa? Lagi pong merong
sapat na dahilan. Sa ilalim po ng ating labor code, may tinatawag na just causes at meron din tinatawag na authorized causes. Yung authorized causes, no, wala pong kasalanan doon ang empleyado, no? Meron lang mga measures ang kumpanya na kinakailangang magbawas ng manggagawa. Usapang Legal. Meron din namang just causes na kung saan ang may pagkakamali or nagkaroon ng paglabag, maaring violation ng company rules or merong pagkakamali ang manggagawa kaya siya tatanggalin. This is regardless kung siya ay employed as a regular employee o kaya naman ay casual or probationary employee. Kung nagkaroon po ng paglabag at ito ay sapat ng basehan para doon sa termination of employment, hindi termination of employee, termination of employment, basta't idinadaan po sa tamang proseso. Usapang Legal. So in short, hindi po nagkakaroon ng immunity, no? Ang isang manggagawa, hindi siya pwedeng pipetiks-petiks na, no? Kapag ka siya ay regular. Kaya nga po merong kailangan, meron akong mga kakilala na nagko-consult. Ang binabanggit ko po lagi sa employer, no? Mag-evaluate ka every year. Kasi pwede mo rin itong basihan, no? Para sa una, promotion. Kung maganda ang performance, why not give the opportunity to be promoted? Magandang motivation ito para sa manggagawa. Of course, hindi naman pwedeng yung yearly may promotion, di ba? O kaya naman for incentives, no? Para sa mga benepisyo o kaya reward, no? Kapag ka Christmas, yung pinakamagaling nakakuha ng pinakamalaking, say for example, pinakamalaking sales, halimbawa nasa sales division, no? Kagaya dito sa amin, mayroong reward kapag ka ikaw ay usually kapag ka top 3 or top 5 yung mga AEs, common po ito, no? So pwede siyang maging basehan hindi lamang sa pagtatanggal, no? O hindi lamang para sa demotion, no, kundi para na din ma-motivate ang manggagawa na mag-perform ng mas maganda pa, mag-excel sa trabaho. Usapang Legal. Kaya nga po kapag ka po ang isang empleyado other than pipetiks-petiks, absent, no? O kaya ay nagpapabaya sa kanyang trabaho, meron pong ilang mga maari pong malabag, no, na batas, na panuntunan na maari din namang basehan para tanggalin ang isang manggagawa. Kasama na po dito yung habitual or gross and habitual neglect of duty, no? Kasi nga po yung failure to qualify with standards ay maaring mai-consider na gross or habitual neglect of duty. Maganda po annually gawin niyo ito. Bakit kanyo? Kasi kapag ka po na-establish na nung year 1, petiks, year 2 nakausap na ito, hindi pa din improve ang performance. Below minimum pa rin ang kanyang performance. Year 3, di ba? Na-establish na po ninyo yung habitual. Ibig sabihin, hindi lang isang beses, consistently negligent, no? Consistently poor o mahina, mababa ang performance, below standards, ang performance ng isang manggagawa. And then, saka kayo magkakaroon ng pagkakataon para tanggalin itong empleyado na hindi nagpi-perform ng maayos sa inyong kumpanya. Usapang Legal. Yan. So, hindi po porket regular na ay hindi na dapat na ini-evaluate dahil protection pa rin po ng kumpanya, no? Kapag ka po binigyan natin ng ganong kababang standard si kumpanya, mahihirapan din naman po mag-thrive. Paano yung ibang mga empleyado? Hindi po ba? So again, failure to qualify with standards is gross or habitual neglect of duty. Walang immunity. Usapang Legal. Latino Or, magandang gabi sa'yo. Si Edmar Estabilio, ibang Pinoy kapag naging regular, lumalaki na ang ulo, attorney. Petiks na. Di ba? Pero kapag sa ibang bansa, di ba, hindi naman pwedeng gano'n, no? Grabe yung demands. Dito sa atin, actually, nagmamatter po kasi
yung kaya nga po napakaganda na ang kumpanya ay merong reward system, no, para doon sa mga top performing employees. Yung iba, no, kapag ka maganda ang performance mo, meron tinatawag na productivity bonus pag ikaw ay magaling, productive, no, meron kang productivity bonus na maaring tumaas o bumaba o mawala, depende sa kita ng kumpanya, para lahat ng empleyado ay nagsusumikap para ma-improve ang performance. Ayun. Thank you very much sa iyo, Edmar Estabilio, sa magandang contribution mo. Usapang Legal. Si Cyrus Balingit, pwede ba ang evaluation quarterly o semi-annual? Actually, no, pwede po. Yung iba nga quarterly, di po ba? No? So, basta po, no, nai-inform ninyo yung mga empleyado na, meron tayong ganitong evaluation is frequent. No? So, para naman po, aware din sila. By the way, kung para po sa mga probationary employees, no, for evaluation, napakahalaga po na kapag ka nag-start sila, ay ma-mention na, makinig yung mga magsisimula pa lang dyan, na mention na sa kanila, una, ano yung mga functions nila, no? Pangalawa, ano yung mga panuntunan para, kumbaga, ay para ma-consider kung ito ba ay na-meet mo yung mga requirements ng kumpanya. Sufficient standards to check kung kayo ay pumasa o hindi sa probationary period. Sa trial period, kumbaga. Yan. Usapang Legal. Dahil kung hindi, ibalik mo yan sa nanay niya. Hindi, joke lang. Kung hindi, hindi mo siya irregular. Pero para po sa mga employer, no, huwag niyong palalagpasin, no, patutungtungin ng 6 na buwan. Bakit kanyo? Kapag hindi ninyo ito na i-communicate, ang presumption o ang consideration niyan, siya ay isa ng regular employee kahit hindi siya pumasa sa inyong panuntunan. Your failure or inaction or kakulangan ninyo or kabiguan ninyo na ma-inform siya na hindi siya pumasa, no, sa inyong pamantayan, ay ibig sabihin regular na ang manggagawa. Usapang Legal. Hanggang ilan bagsak na evaluation bago ma-discontinue ang employment? Wala namang sinasabing number, no? Number of evaluations, no? Pero para po ma-establish ninyo yung habituality. Anong ibig sabihin ng habituality? Hindi lang iisang beses, at least, no, makatatlo man lang siya na bagsak sa kanyang sa evaluation, habitual na maituturing ito, and therefore, no, pwede na po ninyo siyang tanggalin. Pero again, subject po, no, doon sa twin or two notice requirement. Ano ba yung two notice requirement, no? Siyempre, i-inform mo siya na after evaluation, ganito ang naging performance mo, ganito ang nakita namin sa iyo. Pakipaliwanag mo nga, ano yung mga factors na ito, bakit ganito kababa ang iyong performance, no? Bigyan mo siya ng 5 araw, hindi 24 hours, hindi 48 hours, ha? 5 araw ang itinatakda, no, ng ating jurisprudence o yung mga desisyon ng Korte Suprema. Usapang Legal. Pagkatapos nun, base sa kanyang explanation, no, written explanation, hindi naman katanggap-tanggap, no, yung kanyang naging paliwanag sa inyo, saka kayo magbibigay ng desisyon. Ito yung notice of decision. At syempre, i-prepare nyo na yung employment certificate, i-prepare nyo na din yung computation ng kanyang final pay. Ayan. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Maria Teresa Lazaro, Ratino Org. Gayun din sa iyo, sabi ni Edmar Estabilio, dito sa Japan, pagalingan ng pagtatrabaho, pero hindi uso dito yung sip-sip sa mga Japanese. Oo, yun mas maganda, no? Yung batay sa performance, maganda yun, no? At least walang sip-sipan. Yung iba kasi palakasan system. Yun ang pangit. Magandang gabi sa iyo, Archie Valencia, dyan sa Zamboanga City, at si
Okay, Jerry Sumagaysay, magandang gabi sa'yo. At yung iba pang Jerome Lorenzo at syempre Iton Bulalayaw nanonood sa atin. Diyan sa, sabay tayo ng coding, Iton Bulalayaw sa Petron SLEX. Ay, sorry, nabanggit ko. Diyan sa SLEX. Mierna Villanueva de la Cruz at Delia Cabrera. Thank you very much for watching. Ayan. Usapang Legal. Ito si Rion Deno, sabi niyang ganon. Magandang gabi po. Bakit ang gobyerno natin 1 year na ang isang manggagawa, hindi pa rin regular kasi ang tawag po sa posisyon nila ay project-based. Oo. Iba rin po, nire-recognize po ng batas yung project-based. Ang usual na problema dyan, yung mga JOs, job orders. Yun po yun. Sabi nga po nila ang gobyerno ang pinakamalaking pinakamalaki na involved sa contractualization. Bakit? Kasi yung mga JOs hindi na-regular, walang mga sapat na benepisyo. Usapang Legal. Kasi ang sinasabi, walang item. Yun po ang sinasabi nila. Okay, si Maricor Angeles, magandang gabi sa'yo. Sabi ni Aunt May, sa Pinas, uso ang siraan. Pati nasipsipan. Pagsisipsip, palakasan para sa promotion. Totoo. Backer. Diba? Dati may inaplayan ako dun basta may inaplayan po ako, ma-share ko lang. May inaplayan po ako dati na posisyon sa gobyerno. Na-recommend na naman ako. Pumasa ako sa screening. Mahirap yung screening. Ang problema, not really a problem, kasi katuwaan lang naman namin ng mga kaibigan ko. Sa aming tatlo, ako yung pumasa. Pero hindi po ako nag-avail ng backer. Hindi ako nanghingi ng recommendation o referral o kung ano man. Ang iniisip ko, pumasa na naman ako Diba? Hindi ko na kailangan ng backer. Hindi ako natanggap dahil wala akong backer. Usapang Legal. Pero okay lang. Love naman tayo ng DZRH at ng Manila Broadcasting Company. Jody Sai, taga-Japan po ako. Meron din po sip-sip sa work. Ganon. Pero siguro mas hindi kasing talamak ng Pilipinas. Kasi dito sa atin, parang na yun ang naging kagawian ng iba nating mga ng iba nating employers, or kaya kahit hindi ang employer, yung employer representative, yung manager or supervisor. Si Ilio, si Rab, sabi niya, Attorney, isa kami third party service provider ng isang automotive company. May isang empleyado kasi sila na naghingi ng certain amount bawat project na malocate sa grupo namin. Alam mo, illegal yun. Ako'y nakikisama lang. Kaso, malaki na masyado ang nakukuha niyan sa amin kasi weekly, dapat meron siya. Ayun ang problema. So, yan ang dilema. Kasi kapag ka mo hindi napagbigyan, ikaw naman ang gagawa ng masama. Kaya, diskarte mo yan. Usapang Legal. Although normally, i-report mo yan, di ba? Doon sa kanyang employer, sa kanyang supervisor. But then again, minsan mahirap. Sabi nga nila, pag pumunta ka sa gobyerno, dapat makisama ka, makisama ka sa mga kung ano man. Ayun ang mahirap, 'di ba? Pinoy din ang baba sa kapwa Pinoy dala-dala dito sa dala-dala nagbababa sa Pinoy, dala-dala dito sa ibang bansa. 'Di ba? 'Yun ang problema din, 'di ba? Usapang Legal. Sabi niya, attorney, yung iba naman, ayaw na mag-regular. Mahirap magtanggal ng empleyadong regular, saka lumalakas ang loob maging pasaway. Hindi naman, di ba? Kagaya nga noong binanggit natin kay Cyrus, kailangan din ng evaluation. Not necessarily para mo tanggalin, para din i-motivate sila and to see to it na na-check ninyo kung totoo bang gumagalaw, nagfa-function, nagtatrabaho, baka naman petiks, di mo na monitor, lagi palang absent o laging nagta-time out, early time out, o kaya ano ba tawag ni iba, magta-time in lang, pagkatapos pupunta sa coffee shop. Ayan. Usapang Legal. May question dito, interesting. Attorney, pwede bang isuspend yung naka-work from home? Syempre. Bakit naman hindi mo pwedeng isuspend? Usapang
legal. Pwede basta una, no, may sapat na dahilan at pangalawa, merong compliance doon sa tinatawag na due process. Ano ba yung due process? Ito po yung pamaraan na nire-require ng batas na dapat ma-comply muna ng employer bago siya mag-discipline ng isang manggagawa. So, nandoon pa rin po yung notice to explain, nandoon pa rin po yung notice of decision. Siguro ang question niya, paano mo naman i-suspend ang work from home, ang naka-work from home, hindi na nga pumapasok? Well, kung ito ay nagkasala una, wag mong, dapat wala siya munang access doon sa mga like company records o yung doon sa inyong kung anumang system ang ginagamit ninyo. At pangalawa, kasama dito yung hindi siya sasweldo for the time being or during the period of suspension. Usapang legal. Attorney, sabi niya E&M, si attorney pamangkin ko nabigyan ng item sa civil service. Eligible hustong 6 months na siya, naagaw ang posisyon na dahil natalo yung boss niyang mayor. Sana nga maghahabol. Ay, yun ang nakakalungkot, no? Oo, mahirap magtrabaho sa gobyerno. Dito na tayo sa pribado. 'Di ba? Nakakatakot din sa gobyerno. Mas matindi ang siraan diyan sa gobyerno. Usapang legal. Ay, by the way, wala po tayong kinakampihan, ha. Doon lang po tayo sa tama, kaya hindi po ako nagbe-mention ng mga pangalan dito dahil legal po ang ating talakayan. Yung kaninang binanggit ko tungkol sa malversation and technical malversation, pinaliwanag ko lang po sa inyo yung konsepto. Okay? Now, meron pong ito, Annalyn. Attorney, pwede bang mag-terminal leave during turnover? Okay, yan ang tatalakay natin. And syempre yung iba pang mga questions sa atin pong pagbabalik. Ito pa rin po ang DZRH Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. 16 na minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Kayo'y nakikinig sa Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay natin CA, cash advance, bale, utang sa employer. Yung pong, by the way, kung kayo po ay nakautang at pinagbigyan kayo ng employer ninyo, hindi po pa pwedeng lalagpas sa 20%, katumbas ng 20% ng inyong weekly sweldo ang dinideduct sa inyo kada kinsenas, no? So ibig sabihin installment po. Kaya pagka yung employer po ninyo ay mabait, no, pinagbibigyan kayo, the more magpakitang gila sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang performance para naman sa susunod mas madali kayong maka-request kay boss ng bale. Usapang Legal. Sabi ni Noel Amudod, ugali na ng mga Pilipino mag-advance dito sa Saudi. Sanay ang amo ko. Maganda kapag ganun, kapag mabait. Si Leo, si Rab ay nanonood sa atin dyan sa Zamboanga del Norte. Thank you very much. Magandang gabi din sa iyo, Joseph Abalos, thank you so much for watching. At yung iba pang nanonood. Sabi dito ni Adi Socrates, grabe, sa naman ako dun sa performance, nadali ang 30% less yung performance bonus ko. Ay, sorry, binanggit ko yung pangalan mo, nabisto tuloy ng one incident, yung ganon, na naiwan yung laptop sa office na lang ako nagtatanggal ng tape. Sa BPO, grabe, every month yung evaluation, numbers driven. Tapos kapag hindi mo na-hit yung matik, you will be under PIP, Performance Improvement Plan. Tapos may memo written till termination kung hindi mo ma-hit ang target as per plan. Yun, mas stricto pala sila, no? Usapang. Kaya yung mga employers dyan, wag po yung every 5 years lang, no? Dalas-dalasan, gawin nyo man lang kung hindi nyo kaya ng yung tinanong kanina, no? Yung 2 beses sa isang buwan, gawin nyo po na
na 2 beses sa isang taon, gawin niyo po at least once a year ang gagawin. Usapang Legal. Good evening po, attorney. Sabi ni Maynard Albelda. Good evening po, attorney. Tapos na po yung 6th month na evaluation. Tapos sabi po, another 3 months na ma-regular na po siya. Salamat po from Taytay Rizal. Ayan. Meron pang isang question, meron pang isinabi dito yung tungkol sa pwede daw ba na yung extended request ng employee na extended yung yung probie period, no? Kung meron pong sa una pa lang ay napag-usapan na extended, na mas mahaba, tapos covered by apprenticeship agreement, pwede po yun. Basta mapagkasunduan po ng both parties. Pero, no, pagka po wala pong ganon, ay automatic po yung presumption na ikaw ay regular na empleyado na on the 6th month at hindi ka tinanggal. Usapang Legal. Ibig sabihin, hindi ka tinanggal. Usapang Legal. Ayan. So, by the way, kung kayo po ay isang empleyado na newly hired, no? Pagkatapos hindi man lang sa inyo binanggit, no? Walang binanggit kung ano yung pamantayan, no, sa inyong evaluation, the presumption is on the first day, no, of your work, no, pagka-hire sa inyo, regular na kayo. Kung walang pamantayan na binanggit ang inyong employer. Usapang Legal. Meron po itong isang kaso, hahanapin ko. I took note of that. I think that was mentioned ito sa Abbott Laboratories versus Alcaraz, no? Ang sinasabi doon ay kapag ka po first yung employer ay dapat na ma-communicate yung regularization standards doon sa isang probationary employee. At pangalawa, dapat ma-communicate ito at the time of the probationary employee's engagement. Sabi dito sa Abbott Laboratories versus Alcaraz, if the employer fails to comply with either, the employee is deemed as a regular and not probationary on the first day pa lang. Ay, mali. Ito. Usapang Legal. Ayan. So, ibang mga comments ng ating mga tagapakinig. Thank you very much po for watching. Again, pwede po ninyo itong i-share ang ating discussion tonight. Ang tanong, attorney, ay kung probie, need pa ba ng compliance doon sa twin notice requirement? Ayan ang magandang tanong. Usapang Legal. Kasi di po ba binanggit na natin earlier na kapag ka ang empleyado ay nagkasala o tatanggalin, no, sa trabaho dahil doon sa mga just causes na binabanggit ng batas, kailangan ng twin or two notice compliance sa two notice or twin notice requirement, no? Una, ino-notify siya ng kanyang paglabag, pagkakamali at bibigyan siya ng 5 araw para sagutin ito, no? Pagkatapos maaari magkaroon ng investigasyon. In fact, yung pong empleyado pwede siyang magdala ng kanyang sariling lawyer, no? Kapag ka nagkaroon ng hearing, maaari din namang hindi na magkaroon ng hearing, no? Pagkatapos nito, yun pong notice of decision na dinidetalye doon ano yung naging basihan. Kung halimbawa tatanggalin ng empleyado, ano yung naging basihan kung bakit tatanggalin ang manggagawa. Ayun. Ngayon, yun po ay requirement kapag may just cause. Yung sapat na batayan para tanggalin is lalo na isang regular employee, regular man o hindi regular ang empleyado. Pero kapag ka po ang nangyari ay probationary employee, pero hindi lang niya na-meet ang standards set by the company at hindi nare-renew yung kanyang kontrata or hindi siya i-elevate into a regular employee and therefore tanggal na siya, hindi po requirement ang twin notice. O hindi na kailangan ang 2 notices doon sa empleyado. Sapat na po na madiscuss sa kanya na ikaw, employee, ay hindi pumasa sa pamantayan, hindi mo na meet yung standards na set ng company and therefore, it is sad, totoo nga bang sad, to let you go. Ayan. Usapang Legal. Okay.
Ganda ng question, ano? Attorney, employee was hired as a Pro B employee by XYZ, no contract, no discussion, but only general orientation. After 6 months, she was terminated. Terminated ang employment. For poor performance, no 2 notices. Ito na yung binanggit pala natin, no? Yung sa abot na kapag ka Pro B at hindi lang na-meet yung standards na set ng company, hindi kailangan ng 2 notices. Pero kung ito ay kahit pa ito'y Pro B, kung halimbawa ito ay may kasalanan, no, o paglabag sa company policy, ito po ay kailangan, ay hindi na kailangan, kung ito po ay Pro B at nagkaroon ng paglabag sa company policy at tatanggalin siya bago pa matapos yung 6 months na probationary period, no? Ibig sabihin mas mapapaaga ang pagtanggal sa kanya dahil sa kanyang kasalanan, kailangan po ng compliance dun sa twin notice requirement. Usapang Legal. Eto, attorney, mga iba lang, pinagbayad ako ng 40K kasi daw po agad nalipat sa name. Di daw po agad nalipat sa name ko ang second hand na sasakyan na bili ko. Tama ba yun? Yes. The answer is yes. Kasi sa simula po nung August 2024, no, nire-require tayo na within 20 days maipalipat sa ating pangalan kung tayo ang buyer ng second hand na sasakyan o second hand or surplus o kung ano man. So within 20 days, 40,000 na ngayon, malaki na. Usapang Legal. Pero sana taas-taasan naman, haba-habaan naman yung pagkakataon, di ba? Kasi medyo mahirap din pong mag-comply mahirap, mataas-taas din ang, mahaba-haba po ang linya sa sa LTO kapag kaganyan. Attorney, ang akong bana gimimuhan niya gitangtang sa iyang amo kay wala kuno siya ka-explain. Sakto ba na? Ang tanong niya, attorney, bana is in Cebuano, bana is sa husband. Akong bana gimimuhan ang kanyang asawa. Ibig sabihin babae yung texter natin, ang aking husband na memohan pagkatapos ay tinanggal ng kanyang amo dahil dahil hindi daw siya nakapag-explain. Tama ba ito? Usapang Legal. Actually, yung fact na hindi nakapag-explain, hindi po yun pwedeng basihan ng pagtatanggal lang. Hindi po pwedeng yun ang basihan ng pagtatanggal. Maari po ito ay, kapag po kasi ganito, no? Kayo ay may binigyan ng notice to explain, hindi kayo nakapag-explain, hindi dinedma po ninyo ang notice to explain, no? Ang nire-require po kasi ng batas, mabigyan ang manggagawa ng pagkakataon na makapag-explain. Kung hindi mo ito inavail, sapat na nabigyan ka ng pagkakataon, no? So ibig sabihin yung employer ay magbabatay lamang dun sa incident report, magbabatay ng kanyang desisyon or ng hatol kung tatanggalin, isususpend o kung ano man doon sa account kwento noong mga testigo o yung reklamo tungkol sa kanya kung ano mang ebidensya. So hindi na maka-counter. Maari po na malinaw, no, yung naging allegation laban sa asawa niya, laban sa inyong bana, kaya siya natanggal. Pero hindi dahil sa hindi siya nakapag-explain. Nangyayari po ito kapag dinidedman ninyo, no? Hindi ninyo na ipagtatanggol ang sarili ninyo. Ay, baka naman sinabi doon, nag-iwol ang asawa mo, no? Iniwanan ang trabaho. Ay, meron ka palang sapat na dahilan. Pero hindi mo na ipaalam, no? Dahil hindi mo in-explain, hindi ka nag-submit ng written explanation. Kaya mahalaga, wag didedmahin. Usapang Legal. Anyway, Maynard Abelda, thank you very much. At yung iba pang mga nag-message sa atin, thank you very much sa inyong pagsama sa akin tonight. Hanggang sa susunod pong episode sa Thursday, pag-uusapan natin, wala pa akong napipili, pero nagbabatay po ako sa mga messages na ipinadadala ninyo, but most likely lupa problems because napakadaming nagtatanong tungkol sa lupa. Nakasama ko po sa kabilang side si Billy Domingo at syempre ang mga taga-RHTV Tech, thank you very much. Hindi ko alam kung anong mga pangalan nila, pero thank you very much. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH Usapang Legal, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you very much.
Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas.